Tulay Horror Story. Kumusta po, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga tagapakinig ng Sitio Bangungot? Tawagin niyo lang po ako sa pangalang Sydney. Bata pa lang ako ay alam ko nang may kakaiba sa akin. Lalo na kapag tinatanong ako ng, ano ang kinatatakutan mo? Ano nga ba ang kinatatakutan natin? Ang iba malamang ang isasagot dyan ay aso, gagamba, mataas na lugar. Pero ako, sobrang takot na takot ako sa tulay. Naniniwala po ba kayo sa reincarnation? Hindi ko po alam kung paano ko ipaliliwanag, pero sa tingin ko, nabuhay na ako dati. At ang buhay ko noon, parang hinahunting ako ngayon. Kwento ni Mama, baby pa lang daw ako ay napansin niyang hindi ako komportable sa tuwing tumatawid kami sa tulay. Iyak daw ako ng iyak tuwing tumatawid kami sa tulay kapag dinadala nila ako sa bayan para ipa-check up o di kaya para paturukan ng bakuna. Palagi raw yun nangyayari sa akin. Wala raw mintis basta tumatawid kami sa tulay, palagi akong umiiyak. At minsan pa nga ay nagwawala na ako. Takot na takot daw ako at may kung anong tinuturo. Nagsasabi pa raw ako ng mumu. Pero kapag tinitingnan nila ay wala naman daw silang nakikita. Walang nagbago sa akin hanggang sa lumaki ako. Takot pa rin ako sa tulay. Nanginginig ako tuwing dumadaan sa tulay. Minsan nga lagi akong naghahanap ng alternatives na daan, basta wag lang sa tulay. Minsan naman kapag wala talagang ibang way, pumipikit na lang ako at saka na lang dumidilat kapag nakalampas na. Lagi akong tumatawid kapag may kasabay. Minsan naman nagpapatawid ako sa mga kaibigan ko na nakakaintindi sa akin. Isang beses kailangan kong dumaan sa tulay. Wala akong kasama noon. May binili kasi ako sa isang tindahan ng school supplies. Pero nung papunta na ako sa sakayan ng jeep, naalala kong dadaan nga pala ako sa tulay kasi sa kabilang parte ang sakayan papunta sa amin. Iniisip ko pa lang na maglalakad ako sa tulay ay nanginginig na ang tuhod ko. Medyo madilim na noon dahil paggabi na. Pinakaayokong dumaan sa tulay ay kapag gabi na. Lalo akong natatakot dahil para akong nilulubog ng dilim sa tulay. Naghintay ako ng kasabayan. Kahit may katagalan na akong naghihintay ay nagtiyaga ako. Hanggang sa may makita akong grupo ng mga kababaihan na dadaan din sa tulay. Sumunod na ako sa kanila. Habang naglalakad ay ramdam ko na ang panginginig ng aking tuhod. Nanlalambot at gusto nang bumagsak, pero pinilit kong tumawid. Iba na rin ang tingin ko sa paligid dahil nahihilo na rin ako. Pakiramdam ko ay maraming nakatingin sa akin.
Nagtatayuan na ang balahibo ko at nanlalaki ang aking ulo. Gulat na gulat pa ako nang makita kong may tumawid na bata sa aking harapan. Naramdaman ko ang pagdampi ng kamay niya sa aking braso. Ang lamig niya. Sinundan ko siya ng tingin pero nagulat ako kasi bigla na lang nawala. Lalo akong kinilabutan. Pabuwal na ako nang mapansin ng mga babaeng sinusundan ko. Mabilis nila akong nilapitan at tinulungan. Todo ang pasalamat ko sa kanila dahil itinawid nila ako sa tulay na yun. Nanginginig pa rin ang katawan ko kahit nakasakay na ako sa jeep. Medyo naging maayos ang pakiramdam ko nang makauwi ng bahay. Mula noon kahit may bibilhin lang ako basta dadaan sa tulay ang pupuntahan ko, nagpapasama na ako sa nanay ko o di kaya'y sa aking kapatid. May mga panaginip din po ako sa tulay na nung una ay hindi ko alam kung may koneksyon ba sa akin. Kasi bukod sa natatakot ako sa mga panaginip kong yun, pakiramdam ko ay talagang nandun ako sa lugar na ipinapakita sa akin sa panaginip. Para bang nangyari na yun sa akin? Bata pa ako sa panaginip kong ito kung saan mayroong kumuha sa akin at inilagay ako sa malaking truck. Sa loob ng truck na yun ay may katulad ko ring mga bata. Pare-pareho kaming umiiyak. Hindi ko makita ang mukha nila. May lumapit sa akin na isang bata. Pinapatahan niya ako pero sige pa rin ako sa pag-iyak. Hanggang sa tumigil na ang truck sa pag-andar. Tumayo kami. Nagbabaka sakaling makakalabas na kami pero pagbukas ng takip ng truck sa ibabaw, binuhusan nila kami ng buhangin. Laging natatapos ang panaginip ko sa ganoong pangyayari at nagigising talaga akong umiiyak. Ikinuwento ko yun sa nanay ko. Sabi niya noong panahon daw ng kabataan nila, may nagpapagawa ng mga tulay. Marami raw nawawalang mga bata at hindi na raw natatagpuan. Ang kwento-kwento ay inihahalo raw ang mga bata sa mga tulay para tumibay ito. Naging panakot daw yun sa kanila noon kaya takot silang lumabas ng bahay. Kaya sabi ng nanay ko baka napapanaginipan ko yun kasi may mga balitang nawawala na namang kabataan. Kung ano-ano na ang nababalitang kumukuha sa kanila at kung ano ang ginagawa sa katawan ng mga biktima. Sinabihan niya ako na panaginip lang yon. Magdasal na lang daw ako bago matulog. Ginawa ko naman ang bilin ng nanay ko kasi ayaw ko na ring managinip ng masama. Dahil sa takot ko sa mga tulay, takot din akong gumala. Hindi ako lumalabas ng bahay kahit ayain pa ako ng mga kaibigan ko. Kasi lagi kong iniisip na lahat ng pupuntahang lugar ay dadaan sa tulay. Hindi ko talaga alam kung paano ko matutulungan ang sarili ko na mawala ang aking takot.
Mabuti na lang hindi na kailangang tumawid ng tulay papunta sa eskwelahan namin. Kaya nakapagtapos ako ng elementary. Noong graduation namin sa elementary, nagkayayaan ang mga kaibigan ko na mag-swimming kami sa ilog. Sumama naman ako kasi first time kong maligo sa ilog. Pagdating namin sa ilog, agad na bumungad sa akin yung view ng tulay. Hindi ko alam na may tulay pala sa pupuntahan namin. Malayo naman ito sa parte ng ilog na paliliguan namin, pero grabe ang impact nito sa akin. Nagsimula akong manginig at mahilo, kaya agad akong napaupo sa lupa. Para ako'y nauubusan ng hangin. Pakiramdam ko ay guguho ang tulay. May mga nakikita rin akong imahe, mga batang nakatayo sa haligi ng tulay. Malulungkot sila na para bang paiyak na. Kinikilabutan ako. Nilapitan ako ng isa sa mga kaklase ko, si Dylan. Tinanong niya ako kung ayos lang daw ba ako. Ano raw ang nangyayari sa akin? Tinulungan niya akong pabalik sa kalsada. Nang hindi ko na nakikita ang tulay, umayos na ng kaunti ang pakiramdam ko. Tagaktak talaga ang pawis ko at nanginginig pa rin ang katawan ko. Nagpasakay na lang ako kay Dylan ng tricycle para makauwi ng bahay. Nang makauwi ako sa bahay, sobrang sama ng pakiramdam ko. Mabigat na mabigat ang katawan ko. Sobrang masakit ang ulo ko at nanginginig pa rin ako. Kaya agad akong natulog para makapagpahinga. Dahil sa takot ko, bumalik na naman ang mga panaginip na kinatatakutan ko. Sa panaginip ko, ramdam ko talaga na parang totoo itong nangyayari. Kung dati sa panaginip ko ay nakikita ko lang na nandun ako, pero iba na habang tumatagal. Nararamdaman ko na ang nangyayari sa aking panaginip. Kapag may humahawak sa akin, nararamdaman ko na ito. Ganun pa rin ang panaginip ko. Nilalagay ako sa truck at binubuhusan ng buhangin. Ramdam na ramdam kong nauubusan ako ng hangin dahil natatabunan na ng buhangin ang katawan ko. Minsan naman nagsisisigaw ako sa panaginip ko. Nagwawala ako. Humihingi ako ng tulong, lalo na kapag bumubukas ng takip ng truck. Alam ko na uli ang mangyayari. Bubuhusan na naman uli ako ng bukangin. Matatabunan na naman ako. Hindi ko alam kung bakit paulit-ulit ang panaginip ko, pero may paunti-unting nadadagdag. Kagaya ng isang gabi na naginip uli ako, tinatabunan na naman ako ng buhangin, pero sa pagkakataong yun, may humawak sa kamay ko. Isang batang lalaki. Nginitian niya lang ako. Parang wala siyang takot sa mangyayari.
hindi niya iniinda ang pagbuhos ng buhangin sa amin. Isa pa sa pinagtataka ko, palaging nangyayari ang panaginip kong yun na bata pa ako doon. Kaya isip ako ng isip, bakit ganun ang panaginip kong yun? Wala naman akong ganoong experience nung bata pa ako. Nung mga unang panaginip ko, kapag gumigising ako, iyak pa ako ng iyak. Kasi ramdam ko talaga ang lahat. Pero nang tumagal na, parang nasasanay na ako. Minsan pa nga, kapag matutulog na ako, parang hinihintay ko kung kailan uli ako papasok sa panaginip. Akala ko ay napagod na sa akin ang mga panaginip ko dahil matagal-tagal na rin na hindi ko yun napapanaginipan. Pero hindi pa pala natatapos yun. Parang pinagpahinga lang ako kasi may mas malala pa palang ipaparanas sa akin ang panaginip ko. Mas grabe na ang napanaginipan ko isang beses. Parang dinugtungan ang mga nauna kong panaginip. May nakahawak sa kamay ko at hindi niya ito binibitiwan. Naninigas na kami dahil sa buhangin na ibinubuhos sa amin. Tinatanggal ng mga tao ang pagkakahawak namin ng kamay. Pero hindi nila magawa. Ang tingin ko sa mga taong yun ay ang mga aninong nakadamit. Hindi ko makita ang mukha nila. Dahil hindi nila kami mapaghiwalay, ipinasok nila kami sa mixer. Kasama ng simento, buhangin at tubig. Matapos kaming paikot-ikutin doon, ibinuhos ang simento sa malaking haligi ng tulay. Doon ko pa nalaman na hindi lang pala sa akin ginagawa yun. Marami pang mga bata ang nagdusa sa ginawa nilang yun. Lahat ng pundasyon ng tulay, nalagyan nila ng mga bata. Nagising na naman akong umiiyak, pero hindi na kasing lala ng dati. Dahil sa mga nangyayari sa akin, pinatingnan na ako ng nanay ko sa isang psychiatrist at doon nga namin nalaman na mayroon akong high sensory memory. Kaya naaalala ko ang naging past life ko. Hindi naman daw ako naiiba dahil may mga bata ring kagaya ko na nagkiklaim na naaalala nila ang naging past life nila kagaya ko. Yun nga lang, kailangan ko ng therapy at constant counseling para labanan ang trauma na dulot ng masalimuot kong past life. Pero sa unti-unti kong pagtanggap sa sarili ay ang pagbubukas naman ng aking extrasensory perception o ESP. Minsan na naginip uli ako, nakikita ko yung mga batang nakasama ko sa truck. Kung noon ay parang mga anino sila, ngayon ay mas malinaw ko na silang nakikita. Nakakakaba at nakakatakot lang sila minsan kasi bigla silang sumusulpot o di kaya'y sisilip
mula sa isang tabi. Pero kapag tiningnan ko kung saan sila sumilip, bigla na lang silang nawawala. Hindi ko talaga alam kung may dapat ba akong gawin kasi hindi ako tinatantanan ng mga panaginip. Kung nung una ay nakakatakot kong karanasan, naging pagmumulto naman ng mga batang kasama kong ibinaon sa haligi ng tulay. Hindi ko rin alam kung bakit sila nagpapakita sa panaginip ko. Pero nagtataka ako kasi hindi ko na nakikita sa panaginip ko yung batang lalaki na humahawak sa kamay ko. Iniisip ko na baka maayos na ang kalagayan niya. Third year high school na ako nang muli kong makita si Dylan. Pagka-graduate kasi namin ng elementary, bigla na lang siyang nawala. Ang balita ko, lumipat sila ng bahay at sa ibang eskwelahan na nag-aral. Uwian na namin noon nang makita ko siyang nakatayo sa tapat ng dati naming school. Akala ko ay may hinihintay siyang iba. Pero ako pala ang hinihintay niya kasi bigla niya akong nilapitan. Nilalakad ko lang po kasi ang eskwelahan namin noon at nadadaanan ko ang dati naming school. Ngumiti lang siya sa akin kaya ngumiti din ako. Nagulat ako kasi sumabay siya sa akin sa paglalakad. Tinanong ko siya kung bakit nandun siya sa dati naming school. Sabi niya minsan daw talaga ay binabalikan niya yun. May kung anong humahatak sa kanya na tingnan ng eskwelahan namin noong grade school kami. Sabi pa niya sa akin, natatandaan daw niya nung isang beses na takot ako dahil nakita ko ang tulay. Gusto raw niya akong tanungin noon, bakit may takot siya sa tulay? Noon ko lang nalaman sa kanya na pareho pala kaming may kakaibang karanasan sa tulay. Kung ako raw ay takot doon, siya naman ay iba. Nararamdaman niyang may kinalaman daw ang tulay sa past life niya. Kasi may panaginip daw siyang nakakatakot habang siya ay nasa tulay. Hindi daw niya alam kung bakit ganun, tapos tinanong pa niya ako kung naniniwala raw ba ako sa reincarnation. Kasi siya raw ay naniniwala. Pakiramdam daw niya ay magkasama kami sa past life namin. Kasi una pa lang daw niya akong nakita ay naramdaman niyang parang matagal na niya akong kakilala. Hindi lang niya alam kung saan at kailan kami nagkakilala. Hindi na ako kumibo sa mga sinabi niya kasi kung ano ang naramdaman niya ay ganoon din ang naramdaman ko. Parang matagal ko na nga rin siyang kakilala. Hindi ko lang alam kung paanong nangyari yon dahil nakilala ko lang naman siya dahil naging magkaklase kami sa elementary at hindi pa kami close noon. Sobrang dalang din naming magkausap. Bago pa kami maghiwalay ni Dylan, kinausap niya ako na parang hindi na kami magkikita ulit. Iba ang pakiramdam ko noon sa kanya. Hindi ko maipaliwanag.
Yun na ang huli naming pagkikita at pag-uusap ni Dylan. Hindi ko naman siya hinanap o kinontak kasi bukod sa hindi naman kami ganoon ka-close, nasa malayo na siya nakatira. Isang beses papauwi na ako noon galing sa eskwela, nakita ko uli si Dylan na nakatingin sa tapat ng dati naming eskwelahan. Kakausapin ko sana siya pero bigla na lang umalis. Hinabol ko pa at tinawag pero hindi na ako pinansin. Nagtuloy-tuloy lang siyang umalis. Nagtaka ako pero hinayaan ko na lang. Nang pumasok ako sa school, nakita ko yung mga kaklase ko nung elementary na nag-uusap-usap sa may hagdan. Nagtataka ako kasi hindi naman sila magkakaseksyon pero nagkasama-sama sila nung oras na yon. Nilapitan ko sila at tinanong hanggang sa ibinalita nila sa akin na nabalitaan daw nilang namatay na si Dylan. Galing daw ang balita sa pinsan ni Dylan na kapitbahay ng isa naming kaklase. Nanlamig ako noon na parang binuhusan ng nagyeyelong tubig. Hindi ako makapaniwalang namatay na si Dylan. Nakausap ko pa kasi siya. Tinanong ko sila kung kailan namatay at bakit namatay. Sabi nila umuwi raw si Dylan sa pinsan niya para magbakasyon lang. Pero bumalik din naman sa kanila. Nasa biyahe raw itong pauwi sa kanila nang maaksidente ang sinasakyan na bus at isa siya sa mga namatay. Nang sabihin nila sa akin kung kailan namatay, sobra akong nanghina. Kasi namatay sa kinabukasan matapos kaming magkausap. Yun na pala ang huli naming pagkikita at pag-uusap. At yung libing niya ay yung araw na huli ko siyang nakita sa tapat ng dati naming eskwelahan pero hindi na ako pinansin. Doon ko naisip na kaya pala iba na ang pakiramdam ko sa kanya noon. Multo na lang niya ang nagpakita sa akin. Nang matapos ko ang aking therapy, umayos na rin ang mga trauma ko. Higit sa lahat, hindi ko na napapanaginipan ang masalimuot kong past life. Hindi ko alam kung may kinalaman din ba ang pagkawala ni Dylan. Kasi nung namatay siya, unti-unti na rin akong hindi na naghinip ng tungkol sa nakaraan kong buhay. Takot pa rin ako sa tulay. Pero hindi na yung takot na takot kagaya ng dati. Ang ginagawa ko na lang ngayon kapag tumatawid sa tulay ay nagdarasal. Hindi na ako nanaginip ng masama tungkol sa tulay pero nagsimula naman akong makakita ng mga multo. Lalong nag-iba ang pakiramdam ko sa mga tulay, lalo na kapag gabi, kasi doon ako madalas makakita ng mga multo. May bigla na lang tumatawid, may naglalakad lang, minsan naman ay nakatayo lang sa gilid. Pero kahit nakakakita na ako ng mga multo, nilalakasan ko na lang ang loob ko. Ayaw kong lamunin ako ng takot.
Pero hindi basta-basta nawawala ang trauma. Minsan, bumabalik pa rin. Lalo kapag ang tulay na tinatawid ko ay madilim kung gabi. Hindi naman palaging may isasama ako para lang lumakas ang loob ko. Kaya pinag-aralan kong maging matatag. Labanan ng takot para kahit mag-isa ay kaya kong tumawid sa mga tulay kahit na natatakot. Sa ngayon po, maayos na ang buhay ko. Nagtatrabaho po ako sa isang bangko. Masasabi kong malakas na ang aking loob. Natakasan ko na rin ang nakaraan kong buhay na pilit akong hinahabol dati. Mayroon po talaga tayong karanasan sa buhay na kapag nalampasan natin, saka natin nalalaman, masasabi na matatag na pala tayo kasi nalagpasan natin ang pagsubok na akala natin dati ay mabigat na, pero kaya palang labanan. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. More power po sa Sitio Bangungot. At syempre, eto na ang inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Daniel Banhawan, Ansale Aisa, Eugene Cadag, Jen Marcelo, Margie Gadate, Christine Landingin, Mina Santos, Ruth Villegas, Rogelio Parayaw, Janeline Compas, at Michelle Pabillon. Basahin naman natin ang ilan sa mga magandang comment mula kina Rosie De Mesa at Zina Debe Fova. Sabi ni Rosie, magandang araw po Sir Jupiter at sa lahat ng bumubuo ng Sitio Bangungot. Listening na po habang nagpe-prepare ng dinner. Ganado akong magtrabaho habang nakikinig sa kwento nyo. Salamat sa mga nakakaaliw niyong kwento. Ito po ang energy booster ko at hindi ako nakakaramdam ng pagod. Di ko alam tapos na pala ang ginagawa ko. God bless you all and more power to your channel. Sabi naman ni Zina sa kwento na pinamagatang Eskwela. Hala, naalala ko tuloy yung punong mangga sa likod ng paaralan namin sa Bohol. Nagpapanik na ang lahat sa eskwelahan namin noon dahil sa mga kababalagan sa puno ng mangga. Na may umiiyak na babae, may mga nagpapakitang nag-iimpostor sa teacher namin. Kaya doon kami tinuruan ng mga orasyong dasal, pangproteksyon at pangtaboy. It was 1993, my elementary days. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang inyong pangalan. Muli po mula sa bumubuo ng Sitio Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.